basketball ng walang bola. Isipin nyo, ang pangit po ng ganong laro. You cannot even know whether you're scoring or not. Tama po. And ang ibig sabihin yan, at the end of the day, parang walang nangyayari sa buhay mo. Kaya ho, yung taong walang goal, kawawa ho yun. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, God gave us a life with goals. Not only a goal, but goals. Kasi po, ang hangad ng Diyos sa atin ay maging matagumpay tayo sa buhay. Yun ang ating series. Ano ho? Kaya ho, it is our heart's desire also to pass this on to our fellow men sa Pilipinas. Kasi lungkot naman ang daming Pilipino. Nabubuhay sila trying their best para ho magtrabaho, pero wala ho silang nakikitang nangyayari. Bakit? Kasi wala silang maliwanag na goal, na meron pong, yung bang masabi natin, worth dying for. Di ba? Ngayon, tingnan po natin. Last week po, kung naalala po ninyo, sabi natin, we all want to be successful. Obviously, without a goal, you can never be successful. But what is a true success? So let's first once again review. I-redefine nga natin kasi ang success sa tao, technically speaking, mayaman, sikat, di ba? Merong magandang pamilya, yun ang ating hangad. And hindi ho yun masama. Hindi ho yun masama. Pero ang problema lang, yung ganong pananaw ay corrupted na, kaya hindi na naintindihan ng tao. And since God created us in His image, He wanted us back to be like Jesus, the very image of God. Ano sabi ng Bible? Becoming all that God wants you to be. Kaya nga po, without Jesus, you can never be successful. Kasi kahit na anong yaman mo, hindi ka pa rin masaya kasi you're not living out the very image that you are. Naalala niyo yung kwento ng isang naturalist, yung nakuha niya itlog ng agila, tapos isinama doon sa mga manok. Napisa. Itong agila, kasama niya lahat mga sisiw ng manok. Isipin niyo, ang utak niya, utak manok. Utak manok. Ang kanyang kilos manok. Agila ito ha. Kumakain dapat ng manok. Biro niyo kung tumuka agila, laki-laki ng ulak. Ganyan. Lahat, kilos manok, utak manok, pati ho yung kanyang tilaok. Tinatry niyang maging manok. And imagine he was trying and giving his best para po maging manok, kilos manok, ni hindi makalipad. Natutulog ho sa ibabaw na pero nakaganon lang, hindi humain. Hanggang sa isang araw, dinala ho siya nung isang naturalist. Sabi niya, mali yan. Sabi niya, mga expert sa aviary, sabi niya, hindi, tama yan. Yan ay agila, hindi yan manok. He must fly. Sabi niya, hindi siya makalipad kasi ang utak niya, lumaki na siya kasamang mga manok. Kaya ang lipad niya, mababa lang. Pero isang araw, dinala ito sa may bundok. At doon sa bundok. At siyempre sa una, tinry niya munang lumipa. Wala eh. Nung dinala na sa bundok, at pagbukang liwayway, umakyat ang araw, nakita ng agila. Kasi malaki na siya eh. Yung pagliwanag ng araw na ganyan, bigla niyang in-spread yung kanyang pakpak. At ginalaw. At unti-unting lumipad na bilang totoong agila. Hanggat hindi ka na ibabalik sa totoong image mo, you will never, ever be successful. Kaya nga, it's becoming all that God wants you to be. Anong gusto ng Diyos mangyari sa atin? To be brought back to the very image of God. And who is that? The image of Jesus Christ. Because Jesus is the image of the invisible God. Nakuha natin. And we were created in that image. Nasusundan po? Kaya without your relationship with Jesus, you'll never be happy. And doing all that He wants you to do. Kasi bagamat tayo we will become like Jesus, we are part of the whole of Christ. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lahat ng bagay na gagawin ni Kristo, magagawa mo lahat. Hindi. Because we are in a body. Every one of us is just a part of the body. Kaya nga sa 1 Corinthians 12, do all, perform miracles, do all. Kaya magtataka kayo, sabi ni Jesus, he who believes in me will do greater works than I do. Bakit? Kasi he's referring now to the church, to the whole body. Mas marami tayong magagawa. Tama ba? Sabay-sabay tayo nagsasalita eh. Sabay-sabay tayong kumikilos and we are in all areas of life. Nandoon tayo. Which at that time, as a physical body ni Jesus, hindi siya makagalaw. Hanggang doon lang siya sa Israel. Ngayon, nakapasok na sa kumpanya nyo. Dahil nandun ka. Nakapasok na siya sa eskwelahan nyo. Dahil nandun ka. Nakapasok siya sa pamilya mo dahil nandun ka.
Because you're part of the body of Jesus. Doing all that He wants you to do. And hearing Him say, "Well done, good and faithful servant." Okay po ba yan? Okay po? Now, may tanong ako sa inyo. Sino sa inyo gusto kayong matawag na abnormal? Obviously, nobody wants to be called abnormal. Tama? Na may papakita ko sa inyo. Kasi ito ang ating pag-uusapan. Succeed in balancing your life. Bakit ko sinabi sa inyo yan? Anong relasyon niya sa pagiging abnormal? Halimbawa, nakita nyo ang larawang ito. Ang cute, no? Tama ba? Pero ang haba ng kamay, abot sa paa. Kahit anong cute niyan, abnormal yan. Hindi maganda, hindi balansyado. Tama? Dapat ang kamay natin kahit paano hanggang dito lang. Pero kung abot pa, ano yan? Either maikli paa mo, o sobrang haba ng kamay mo. Tama? Eh, ang ganda-ganda mong babae, pero ganito kakapayat. Tuwa-tuwa siya. Ako rin natawa eh. Eh kasi, kahit anong ganda mo, abnormal ka pa rin, ang payat mo eh. Tama? Eh lalo na, ang ganda ng katawan mo. Pero ganito lang ulo mo. Ay, alam nyo, ganyan ang hindi balansyadong buhay. Merong abnormality. Christian life is a balanced life. Kasi dapat hindi siya abnormal. It must create a balanced life. Kaya nga po, ang Christian life, ganito. Si God ang sentro, ang ministry, others, work, family, yan ang nasa paligid. Pag umikot ng tama yan, ang nakikita mo si God lang. Pag umikot ng tama, nakita mo si Jesus. Ngayon, kapag tabingi yan, hindi balansyado yung buhay mo, gegewang-gewang yan. So, hindi mo makikita yung gitna. Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita ba si Jesus sa kanya? Oh, yan ang tanong kaagad. Di ba? Kaya hindi mo pwede sabihin na iba ako sa pamilya, iba ako sa trabaho. Eh pagka ganon, gegewang-gewang ka. Ikaw ay abnormal. Mas masama kung dalawa pagkatao mo. Split personality. Di ba? Iba ka sa opisina, iba ka sa simbahan, o sa grupo ng mga mananampalataya, tapos iba ka sa bahay. Eh anong tawag sa'yo? Baliw. Ano ka niya? Kasi iba-iba eh. Hindi pa pwede. Kaya ang balansyadong buhay, kahit saan ka magpunta, kita si Jesus. Nakuha natin. Hello? Katingnan nyo si Jesus mismo. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Now listen to this. Ito ang buhay na Kristyanismo. It is life. How would you know na ito'y buhay? Lumalago. Lumalaki. The moment na nag-stop ka ng lumago, ay hindi ka na buhay, patay na. Naintindihan natin? Kaya nga ho, alam nyo, may buhay to, gumagalaw, lumalaki. Now, tingnan nyo po yung importante ha. Now, tingnan nyo po ang iba't ibang area. Sabi ganon, wisdom, stature, favor with God, and men. Pag-usapan. Kaya unang-una, it kept increasing. Ito ay palago ng palago. Ngayon, tingnan niyo po, succeed in balancing your life means you keep on growing. You keep on becoming better. You are improving. Kaya maraming tao, kahit sa negosyo, nabigo kasi they started so well. Tapos naging sanay na. Hindi na nag-aral. Nabigo na. Maraming estudyante ganyan. Nag-graduate. Nung pagka-graduate, graduate na rin. Ayaw na magtuloy-tuloy, hindi na nag-aaral. Hindi po pwede yun. You keep on growing. Pakisabi sa katabi mo. Huwag kang titigil. You keep on increasing. Nagkakaintindihan? So yun ang idea ng Diyos. So ang balanced life is you keep on increasing. Alam niyo, amazing to word na to. Kasi yung word na keep increasing coming from Procopto, ang ibig sabihin yan, ang daming barriers para kang sumapasok sa masukal na gubat. Ibig sabihin, hindi ito automatic. Talagang sasadyain mo ito to keep on increasing. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Nung kayo'y pumunta rito, yung iba sa inyo sinadya. Sinadya niyo pumunta kasi you want to learn. Tama ba? Yung iba, walang magawa. Mas malamig doon tayo matulog. So, hindi sa totoo lang. Kaya,
pero may challenge pa din. Kaya may challenge pa rin. You still have to come. Diba? Tsaka tatanggapin mo yung pagtingin-tingin ng katabi mo sa iyo. Diba? Kasi kailangan mo, you have to come. So, it is talagang kailangan mo sadyain. Kaya, now listen to this. Si Jesus, He kept in increasing in wisdom, in stature. Now listen to this. Now that you do understand, di ba, naalala nyo, big hit, you need to understand your uniqueness. Tama ba? In the part of the body of Christ. Ito yung increasing dito. Since Jesus is the head and we are the body, now listen to this. This is how you should know na you are living a balanced life. You are contributing to the growth of the whole body. We are to grow up in all aspects into Him. Tama ba? Nagluwalago tayo sa aspeto lahat ni Jesus Christ. So in other words, yung utak natin, Lord, Ikaw lang talagang maluwalhati. Now, tingnan nyo. Who is the head? Even Christ. Now, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Wow! Now, tingnan nyo mabuti ha. Ikaw ba nakakatulong sa paglago ng katabi mo? Kay Kristo? In the relationship of that person to Jesus Christ, nakakatulong ka ba? Andyan pa kayo? O pabigat ka? O sinisip-sip mo lang yung dugo niya? Pag sinisip-sip mo lang yung dugo niya, ang tawag dyan? Parasite. You're not really part of the body. Alam niyo, so many people, they claim to be Christians, but they never understood. Teka muna, you are just part of the body. You must be a contribution to the body. Ang contribution has nothing to do with your money. It is about the contribution of the health of the body. Nandiyan pa ba kayo? Kaya, tingnan ninyo ha, kung sabihin, successful kang businessman. Uy, panalo! Successful na businessman. Kasi Christian yan eh. O, di ba, nakakatulong sa body? Isip na kagad, ay, mga Christian talaga masisipag sa negosyo. Kaso, hindi balansyado. Sira pamilya. Ano isipin nila sa mga Christian? Ay, problema sa mga Christian yan eh. Sira naman pamilya niyan eh. Hello? Yung ba naman, nasobrahan? Ayan, lagi na sa Bible study. Lagi nag-aatay ng Bible study. Nagtuturo pa ng Bible study. Nasa prayer meeting pa. Nagpa-fasting pa. Pero lagi absent sa trabaho. So, nakuha ninyo? Sabi, ganyan pala mga Christian. Puro, mga panatiko. Kaya, wag mong i-hire yan. Wag mong i-hire kasi tamad yan. Laging absent. Oh, ganun ba gusto yung makita? Are you contributing to the body? Ano nakikita nila kay Jesus? Ayun kay Jesus, pa-pray-pray lang yan. Tamad yan. Kaya ang daming tao galit kay Jesus eh. Hindi dahil kay Jesus, kundi dahil sa mga Christian na nagsasabing Christian sila, they're part of the body, they're not contributing to the body. They're living an unbalanced life or tinatawag na abnormal life. Hello? Nagyaya ka pa. Punta ka sa service namin, attend ka. Tinulugan mo naman. Ayan pala mga Christian, mapapahinga. Naintindihan niya sabihin, everything we do, nakikita ba si Jesus, are you contributing to the body? That's the greatest challenge. Hindi yan yung parang, kahit lahat yan sa kilos natin, sa pagkain, sa pag-iisip, sa pagdidesisyon, are we reflecting Christ? Kaya you need to keep on increasing. Kasi hindi naman tayo automatic eh. Mag-grow tayo. Okay ba yan? We will grow like Jesus. Hindi yan automatic. Oy, Christian na ako, bagong tao na ako, mabait na ako. Hindi ganun. You have to make decision every time. Because you have to grow. Okay ba sa atin yan? Now, let's continue. Kaya, let's go back to Jesus. And Jesus kept increasing in wisdom and stature in favor with God and men. Now, tingnan nyo itong klase na to. If you keep on growing, ang sarap, relax ang buhay mo. Di ba? Ngayon, kunyari ikaw, hindi ka makakapasok sa opisina, marirelax ka ba kung alam mo wala ka nang kikitain? Siyempre, hindi. Pero kung meron kang SSS, pwede? Ito, sa Christian life, hindi lang SSS. SSSS. Super secured! Okay ba yan? So, huwag niyong kalimutan. Itong 4 na area ng buhay natin na kailangan balansyado tayo. Hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kailangan mabalansyado natin yan to live a normal Christian life. Okay po? Ano yan?
Say it with me. Sagacity. Allah? Ulit. Para madagdagan ang vocabularies natin. Sagacity. Okay. Stature. Social. And spiritual. Okay? Ngayon, nagkabaliktad yan. Dapat una spiritual bago social. Anyway, let's start with sagacity. Sabi mo sa akin, sagacity. Ano yung sagacity na yan? Nakakain ba yan? Sa totoo lang, dapat gagamitin ko Sophia. Pero ito ho yung sagacity. Sagacity is foresight, discernment, or keen perception, ability to make good judgment. Sa madalit salita, just like what Jesus did, sabi niya, He kept increasing. It was intentional. In wisdom. Ang Greek word is Sophia. Kaya yung wisdom, what does it mean? It is the ability to keep on growing in knowledge and apply it in his walk in his life. Nakuha ninyo? Yung, kaya sabi niya, he kept on increasing in knowledge and application. Hindi pwedeng maalam lang. Kanyari, kasi parang ganito yan. Maraming tao maalam. Ibig sabihin, knowledgeable. Tama? Pero hindi pinapractice. Ang tawag dyan, mayabang. Because knowledge puffs up. Okay po? Nakakadinan tayo. Pero marami naman, marunong sa buhay, pero walang alam. Ang tawag dyan, tricycle driver. Bakit ko sinabi? Pasensya na kayo. Not to insult the tricycle drivers. I was a tricycle driver. Kaya ko ito sinabi sa inyo, just to picture to us in our mind. Alam nyo ba, nung ako'y nagdadrive ng tricycle driver ako, ang tatalino namin. While I was tricycle driver, nag-aaral ako. Ang tatalino ng mga tricycle driver, pakinggan nyo lang sila. Nasosolve nila ang problema ng Pilipinas. Ang mali naman sa Pangulo na yan, hindi, ganito ginawa niya eh. Kung ginawa niya ito, sana ang ganda ng buhay natin. O, di ba? Narinig niyo ba yan pag pumapasada kayo at sumasakay kayo sa kanila? Ang dami nilang alam sa buhay. Ang hindi lang maayos, yung pamilya nila. At saka yung tricycle. Hindi na totoo lang. Mga drivers, ang tatalino niyan, marurunong yan. Drivers, ang gagaling yan. Mumurahin nila ang pinaka-traffic enforcer. Ang hirap ng traffic enforcer na yan. Kaya tayo nagkakanda-traffic. Walang kinalaman yung traffic enforcer. Tayong mga driver, may problema. Hello? Kaya ang problema dito sa wisdom, dami nating alam, talino tayo. Minsan nga sa sobrang alam nating palusutin ang mga alam. Nakuha natin. Kaya ito yung challenge ng Diyos. Yung wisdom ay hindi ka lang maging marunong. Kasi ito importante. Kailangan maging maalam ka at matalino. Kaya ang word na wisdom is matalino. Hindi lang marunong, kundi matalino. O, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay matalino. Dahil inaalam mo at isinasagawa mo. And you keep on increasing. Okay? Yan ang matalinong tao. Pero pag tumigil ka na, hindi ka na matalino. Nagkakadinan tayo. Marunong ka lang. Now, let's discuss this. My people are destroyed for lack of knowledge. Alam nyo ba kung bakit kailangan wise tayo? Ang daming buhay ang nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman. And ang katalinuhan nagsisimula muna sa kaalaman. Tama ba? Katulad ng Israel, for example. Sabi niya, brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Ano ang puso ni Pablo? Maligtas ang kanyang mga kababayang Israel. For I testify about them that they have a zeal for God. Wow! Hindi siya kapareho ng marami sa atin. Ito, mga nag-aapoy sa Diyos. Hindi lang nila alam ang batas, alam nilang isagawa ito, and they're willing to die for it. Kaya ang tawag sa kanila, zealous for God. Para siyang si Pablo. Sabi ni Pablo, as to the law, I am blameless. And he was willing to kill those who want to follow Jesus. Nagkakadinan tayo. They are, sabi nga nun, they are what? Zealous. So ito ay marunong. Okay, nagkakadinan tayo. Committed. Ang problema, sabi ni Pablo, but not
in accordance with knowledge. Hindi ayon sa tamang kaalaman. Kasabi niya, for not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Anong ginawa nila? They wanted to be right before God by their own terms, with their own terms. Nakuha niyo? Gusto nila, ayos sila sa Diyos sa paraan nila, hindi sa paraan ng Diyos. Marami tayong ganyan. Akala natin, pag gumawa tayo ng paraan natin, tanggap tayo, parang ganito yan. Attend ako sa CCF, lagi akong a-attend para sa langit ako mapunta at maging Christian ako. Alam nyo, kahit palagi kang nandito, hindi ikaw, hanggat hindi si Jesus, yung iyong katuwiran, hindi ka magiging Christian. Para kang kotse, kahit ikaw, pumunta ka sa garahe, doon ka na matulog, doon ka na tumira sa garahe, hindi ka magiging kotse. Tama? Pumasok ka sa kusina ng McDonald's, doon ka na tumatulog, doon ka na matira, hindi ka magiging hamburger. Nakuha ninyo? O gusto mo, magkuha ka ng oxygen, pumunta ka sa dagat, hindi ka magiging isda. There must be a miracle that will happen for you to be transformed. Yun ang sinasabi niya. You cannot establish your own. Anong paraan? Sabi niya, there is the righteousness of God. Ano yung righteousness of God? For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Yun ang sinasabi ni Jesus. This is the real wisdom, the real knowledge. Hindi yung paraan mo, kundi yung paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos, si Jesus lang. Nakakaintindihan? Kaya hindi ang pagsapi sa CCF that will make you Christian. It is believing Jesus is your righteousness before God. Lord, kayo lang namatay sa krus, kayo lang ang katwiran ko. Nakakaintindihan tayo. Andiyan pa kayo? Kaya ulitin ko, huwag kayong maging religyoso. Magkatotoo kayong magkaroon ng totoong ugnayan kay Jesus. That Jesus is your Lord. Yun lang. Kasi, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. O, yun lang magpapabago sa'yo. Kaya unless a man is born again, maliban na may panganak siya muli para maging bago ka ulit, maging totoo ka ulit, na isilang sa pamilya ng Diyos, you can never see the kingdom of heaven. Nagkakaintindihan? Kaya kahit anong bounty mo, in terms of marunong, nagpapakabait ka, lahat, wala yan. Kung hindi si Jesus ang sentro ng kabaitan mo. Alam niyo ba isang sakit natin, bukod sa ganung bagay, we will always be living an imbalanced life. Pagod tayo sa isang area, kasi hindi natin kilala kung sino tayo. We are trying to live a life that we are not. Gaya-gaya tayo. Gagayahin natin ibang tao na hindi naman tayo. Kaya nga tinanong niyo si Jesus kung bakit He was increasing in knowledge or in wisdom. Unang-una, tingnan niyo lahat ng talata na to. I am the one. I am He, the one. Sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, He said, I am the bread that comes. Paulit-ulit, I am the living bread. Puro I am. Sabi niya, I am the light of the world. And you are, I am from above. Ano napansin niyo kay Jesus? Puro I am eh. And that I am. Ang pagpapakilala niya, ang linaw sa kanyang puso, kilala niya kung sino siya. Ikaw, kilala mo ba kung sino ka? Minsan gaya-gaya lang tayo sa ibang tao eh. Hindi na nakalimutan natin kung sino tayo. Kaya hanggat hindi natin alam kung sino tayo, maniwala kayo sa akin, you'll never live a balanced life. Maraming tao sabi na, ako, tagasunod ako ni Kristo, I'm a Christian. Our country calls ourselves to be the only Christian country in the Far East. But look at us as a nation. Christian ba talaga tayo? Tayo nga pagdating dito we act. Pagdating sa parking pa lang, gulo, parang hindi tayo mga Christian. Hindi kayo. Yung nasa parking. Yung mga sasakyan, hindi Christian yan. Naintindihan niyo ibig sabihin? When we talk against other people, parang, wow, talaga bang naintindihan natin ang Christianity? Yan. Minsan di natin kilala kung sino tayo eh. Listen to this Kung Christian ka, ibig sabihin, you are a committed follower of Jesus. Tama? Tama ba?
Sumusunod ka kay Jesus. Ngayon, kung hindi ka naman committed follower of Jesus, huwag mo nang tawaging sarili mong Christian para hindi ka nape-pressure. Simple lang ang buhay. Kung gusto mong maglaro sa buhay at ayaw mong maging seryoso kay Jesus, itodo mo na. Para pag pumunta ka sa impyerno, sulit. Diba? Hindi yung parang, dito Christian ka, doon hindi. Tapos impyerno ka rin. Lugi ka. Sa totoo lang, sinasabi ko na sa'yo. Pero if you really want to see the beauty of Christianity, then todo mo. Huwag ka na magbiro. You need to know who you are. Remind yourself, I am the child of God. Kaya bakit ako nagwo-worry? Sasayangin ko yung energy ko sa worry. I know who I am. My Father takes care of me. Di ba? Nakuha ninyo? Bakit mo ubusin yung energy mo sa mga bagay na hindi, kilala mo ba talaga kung sino ka? Kung hindi mo kilala sarili mo, kawawa ka naman, papagurin mo lang sarili mo. Kaikot ka ng ikot. Papasaba ako sa exam nito, papasaba ako sa exam nito, papasaba ako. Sabi ng Lord, kilala mo kung sino ka? Hindi ko na nga alam eh. Di ba? Kung anak ka ng Diyos, mag-aaral ka mabuti. Kung bumagsak ako, anak ka pa rin ng Diyos, hindi mo kailangan mag-alala. Your future is in my hand. Not in the result of your exam. Nakuha natin? Kasi, yan, indikasyon lang yan of where to improve on. But it does not define who you are. Pag nadapa ka, nagkasala ka, bangon ka ulit. Bakit? Hindi, anak ako ng Diyos, hindi ako pwedeng manatiling dapa. Because the righteous man falls 7 times and he rises up 7 times. Hindi pa pwedeng manatili akong dapa. Kung dapa ako, dapang isda ako. Hindi na ako babangon. Remember who you are. You are the child of God. Katanong sa sarili mo, why am I doing what I'm doing? Is it because I know who I am? I belong to Jesus. Hello? Pakisabi mo sa natutulog mong katabi. Do you really belong to Jesus? Then huwag kang pumayag na pinatutulog ka ng kung sino-sino. Bumangon ka, buksan mong yung mga mata. Nagkakaininan tayo? Remember who you are. Pag yung iinit ng ulo mo sa opisina, hindi. I belong to Jesus. Kahit napakasama ng mga tao na to, Lord, I belong to you. Kailangan kayong makita, itong mga taon to, alam ko may araw din sila sa inyo. Diba? Relax ka lang. Huwag ka na makipagpatulan dyan. Minsan, huwag mo ibaba yung sarili mo. Kaya tinan nyo ha, paano ka magkakaroon ng wisdom? Paano? The beginning of wisdom is acquire wisdom. I-acquire mo talaga. Paano? How much better it is to get wisdom than gold and to get understandings to be chosen above silver. Ano sabi niya? Kung paano ka naghahanap ng pera para sa pangailangan mo, ganunin mo ring hanapin ang wisdom. Halimbawa, pag umattend kayo ng service, bibigyan ko 1 milyon. Bumabagyo. Nasa bahay ka pa, tapos nagbabaha. Pupunta ka pa rin? Ha? Bakit? 1 milyon yun, no? Tingnan ninyo. Sabi ng Lord, wisdom is much better than gold. Di ba? Bakit pag bumabagyo, wala kayo rito? Tingnan nyo kalokohan natin. Di ba? Puro tayo maalam pero walang talino. Di ba? Parang kunyari, life goals. Nag-share na ba kayo ng life goals? Sinuruan nyo na? Nung una, life goals, yes! Ginawa nyo na ba? Pinasa nyo na? Maalam ka rin Hindi ka matalino Di ba? Anong tawag sa di matalino? Ha? Uy, grabe naman yun, Bobo daw? Hindi naman. Mangmang. Gusto mo bang maging mangmang? Obviously, ayaw mo. Tama? Makasabi sa katabi mo, be wise. Ayan, tuloy tayo. Bakit? Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And tingnan nyo, hindi pwedeng hiwalay yung knowledge sa wisdom. Fools despise wisdom and instruction. Kung talagang matalino ka, itong unang palatandaan yan, may takot ka sa Diyos. Kasi ang taong maalam sa mga science, sa agham,
Pero walang takot sa Diyos, hindi yan matalino. Hindi niya naintindihan ang buhay. Gusto niyo malaman? Tingnan niyo sabi ng Bible. Pakinggan niyo ha. Sabi niya, wisdom shouts in the streets. She lifts her voice in the square. At the head of the noisy street, she cries out. At the entrance of the gates in the city, she shatters her saying. Kung talagang matalino ka, look at the people in the street. They never feared God. Look at them. Look at their lives. They have laughters outside, but they're crying inside. Kung nakikinig ka sa sigaw ng mga tao sa kalye, they are tired. They do not even know where they're going. They're just trying to survive. Naririnig mo ba? Sumisigaw ang wisdom. Mga anak, tingnan niyo ang buhay niyo, tingnan niyo ang hirap ninyo because you have refused to fear God. Wisdom is calling. Are you willing to come? Alam niyo, kung totoo tayo, simple lang eh. Alam niyo kung anong klaseng buhay meron kayo. You know the dryness deep within your heart. And don't fool yourself. Na wala, okay lang ako. Hindi totoo yan. You may look cute, but deep within your heart, you're lost. But the wisdom is telling you, anak, huwag kang gumayad sa mga tao sa kalye. They're lost. Tingnan nyo kung anong pinagagawa nila. Pilit nilang naghahanap ng meaning or significance sa buhay. Tingnan nyo sila mag-short. Nalalaglag. Kita yung brief. Bakit? Hindi na maintindihan anong kailangan gawin para mapansin. Bakit mo pa gagawin? Hirap na hirap ka maglakad. Gayahin mo si Superman. Yung brief ang huli. O di pakita mo na talaga. Mga hindi nag-iisip. Pag New Year, anong ginagawa ng tao? Nagpapaputok. Bakit? Para mag-alisan ng mga demonyo. Saan nagpunta? Sa loob ng bahay. Kasi sa labas kayo nagpaputok eh. Tingnan nyo, kung nakikinig ka sa wisdom, tingnan nyo kamangmangan ng tao, sabi ng Diyos. Tingnan nyo, araw ng mga santo, All Saints Day. Ano pinapakita? Puro demonyo. May sungay, sinaksak. Ano ba demonyo yun? Tingnan nyo kung paano tayo nililim lang ng mundo. Wisdom is calling. Don't close your eyes. Don't cover your ears. Listen. Listen. Tingnan niyo mga tao sa kalye, living in adultery, living in debauchery. Are they happy? Are you listening to the cry of wisdom? Look at those who are in fornication. Getting pregnant without a father. Ano yan? Virgin birth? Wisdom is calling. Kasi hanap kayo ng hanap ng meaning eh. But Jesus, the wisdom is calling. Sabi niya, you seek for it. Fear God. Now, tuloy natin. Tingnan niyo ha. How long, O naive ones, will you love being simple-minded? As scoffers delight themselves in scoffing. Pinagtatawanan niyo yung bagay ng Diyos. But have you not really listened to yourself? Na habang pinagtatawanan yung bagay ng Diyos, lalo kayo nalulugmok. And fools hate knowledge. Kaya anong dapat mong gawin? If you are serious and you really fear God, ano sabi ng Bible? If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to you. Alam sa Tagalog niyan? Kung kailangan mo ng katalinuhan, sabi niya, humingi ka sa Diyos. At ibibigay niya sa iyo ito ng walang pagpipigil at walang panunumbat. Bakit? Bakit? Tingnan niyo ha. Ang context ng ganito, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Anong klaseng trials? Various. Iba-iba. Full of variety. Hindi lang isa. Trials. Dami. Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Pero Lord, hindi ko na alam gagawin ko. Puro problema na to eh. Then you ask God. And sabi, Lord, mali ko naman yun, hindi ako nakinig sa iyo eh. Pag humingi ka sa akin, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng talino, hindi kita susumbatan. Kasi iba sa atin ganyan eh. Tay, tulungan mo ako, baon na ako sa utang. Kasalanan mo yan, manigas ka, magpakulong ka. Nasusumbatan eh. O kaya tutulungan. O ito, huwag ka nang uulit, tandaan mo to. Pag inulit mo pa yan, hindi na kita tutulungan kahit kailan. Hindi ganun ng Diyos. Nakita niyang umiiyak ka, sukdulan ka ng daming problema, hindi mo alam gagawin mo. Pag iyak mo sa Diyos, halika na anak, tutulungan kita.
hindi ka man lang susumbatan. Hello? Kaya ang kailangan mo lang, magpakatotoo ka lang kapatid. Aminin mo na mali ka. Alam niyo ba, ang napaka-importante ng wisdom? Tingnan niyo sabi ng Bible. Kaya nga, idadaling ka ngayon sa salita ng Diyos. Tingnan sabi ng Bible, this book of the law shall not depart from your mouth. Di ba? Pray ka. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Kung wala kang takot sa Diyos, hindi mo ito ikukonsidera. Ba't mo babasahin ang kanyang salita? Bakit ka magiging maingat gawin yung sinabi niya? Kasi nga takot ka sa Diyos eh. Tingnan mo ang pangako ng Diyos. For then, you will make your way prosperous, and then, you will have success. Sarap, no? Now, listen to this. Alam niyo ba ibig sabihin ng your way prosperous? Itong pagkakasalin sa Amplified Version para maintindihan natin. Sabing ganon, for then, you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Tatalino ka. You will have understanding. If you obey God, you follow Him, you study His Word, you meditate on it, you apply it carefully, tatalino ka. You will understand what life is. Alam nyo, ang dami kong natutunan sa buhay dahil lang sa pagkaintindi sa Bible. Tingnan nyo, sabi ng Bible, gusto mong umangat, magpakumbaba ka. Ha? Paano nangyari yun? Dito dapat magpakayabang ka. Hindi mo naintindihan. We are living in an upside down world. Baliktad ang mundo natin. You want to be saved? Humble yourself. Ang pataas, pababa. Papakita ko pa sa katalinuhan ng Diyos. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saan kayo nakakita? Kaya pagod ang maraming tao because we're trying to prove to people who we are. Tama ba? Kilala ba kung sino ako? Ha? Ganun pa tayo. Kaya sabi ng iba, Hindi niya kilala sarili niya. Tulungan mo nga. Di ba? Kilala mo ba kung sino ako? May mga ganun pa eh. Tama ba? Tingnan sabi ng Bible. If you are poor in the spirit, just admit what you need. You don't have to prove anything. Di ba wise yan? Bakit? Sino dito ang nakakaalam ng lahat ng bagay? I don't care how intelligent you are, you don't know everything. Tama ba? Kung hindi ka hihingi ng tulong, hindi ka matutulungan. Kaya ang Bible ang talino. Ito pa sagot ng Bible. By wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. Ang daming nasirang pamilya. Bakit? Walang alam, pumasok, nagpakasal. Dahil, sobra pag tumibok ang puso, walang magagawang sinuman. Di ba? Sabing ganon, pag ang pag-ibig pumasok sa puso ng ninuman, hahabaking ang lahat, mahamak ka lamang. Diba? Anong sinasabi natin? Wala kang trabaho, hindi mo pinag-aralan paano mag-asawa. Magtataka ka, yun na pangasawa mo, na mukhang anghel, bruha pala. Nagbabago yan. Tingnan nyo ang kamangmangan ng tao. Isip natin na yung, kanyari, lalaki, yung babae, wow, ang bait niya, naninigarilyo. Sabihin ng lalaki, sabi mo, ayoko na naninigarilyo. Sige, hindi na. Next! Ikaw naman, paniwalang-paniwala na magbabago siya dahil sa'yo. Nakita mong umiinom. Ayoko nang umiinom. O, hindi na. Tuwan-tuwa ka. Nung napangasawa mo, subukan mo. Naninigarilyo. Huwag kang magulo, pera ko to. Sunugin ko mukha mo eh. Bakit ganon? Dati magbabago siya para sa akin. O, ito naman lalaki, akala niya itong babae, hindi magbabago. Hello? Wow, sexy. Panalo, napakahinhin pag kumakain. Pag napangasawa mo, nakataas ang paa niyan. Kakain, tanggal ang pustiso, sayang to, sayang. Inagkakain lahat. Tapos yung katawan ganyan. Nagbago. Ngayon, hindi mo alam. Sa Lord, sasabihin niya, huwag kang titingin sa panlabas. Charm is deceitful. Tingnan mo yung pagkatao ng babae. Kaya marami tayo hindi nag-aasawa kasi tinitingnan nyo kagad yung magandang mukha eh. Huwag yung mukha ang tingnan ninyo. Yung karakter. Pero, pag sinabi kong puso, baka sabi mo, patingin ng puso mo, walang ganunan. Bastos yun, di ba? Kailangan tingnan mo how he responds. Ganon din sa lalaki. Tama? Nagkakaintindihan tayo? Kaya, tingnan nyo, sa Bible, therefore, be careful how you walk, not as unwise. Christians are expected to be wise. Men, wise, making the most of your time because the days are evil. So, paano?
Sorry wala rito. Know the will of God. Ang sunod, be filled with the Holy Spirit. Then it teaches you the different roles. Wives, itong role mo. Husband, itong role mo. Di ba? Kasi dahil dyan, kaya, when there is no guidance, the people fall. But in abundance of counselors, there is victory. You want to gain wisdom? Tanda mo, hindi ka nag-iisa. You can ask counsel. But listen, counsel of the wise. Ibig sabihin, people who fear God. Now, let's go to stature. Ano yung stature? Talks about physical body. Yan sabi ng Bible. In stature, helikaya, ibig sabihin, increasing in stature, growing in the body. Bakit importante yan? Ulitin ko hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, yung wisdom tsaka katawan. Kasi kahit maalam ka, alam mong gawin, pero ang katawan mo, wala nang kalakas-lakas. Basahin yung Ecclesiastes 12. Sabing ganon, remember the Lord while you're still youth. Kailan? Pagkabungal ka na, magsasanta ka tungkol kay Jesus. Sabi ganon, kailan? Love Jesus. Wala na. Hindi ko iniinsulto yung mga walang ipin Baka ma-misinterpret ninyo. God is just telling us that our physical body affects the way we behave. Kaya marami sa atin mainitin ang ulo. Bakit? Masama ang may nangyayari sa katawan na hindi mabuti. Hindi ko ina-excuse yung mainitin ang ulo, but I'm saying sometimes it affects the way we behave. Tama? Kaya sabi ng Bible, listen to this. Ingatan niyo yung katawan na yan. Palaguin mo yung katawan na yan. Bantayan mo yan. Because your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own. For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. So anong purpose ng body? Pakigising katabi mo. Anong purpose ng body? For God's glory. Not for you. Kaya nga, offer your body as a living sacrifice. Tama ba? Yung katawan na yan, templo ng Holy Spirit yan. We're not talking about long life here. Long life is a bonus. But even if your life is short, ang mahalaga, have you used your body for God's glory? Kasi kaya ko nasabi yan, si Jesus 33 years lang namatay. But He used His body to save us. Nakuha ninyo? Kaya yung katawan, it's not just taking care of our body to make it beautiful. No, for God's glory. Alam nyo, every time nakikita ko sarili ko sa television ng taba, ang nahiya ako sa Lord Lord, nakakaya. Para akala wala akong disiplina. May sakit kasi ako, hypothyroid. Nakuha ninyo, konti kinakain, tumataba ako. Hindi madali, ang hirap i-maintain. Pero ganun pa man, hindi pa pwedeng hindi. Kasi baka akala nyo, kinakain ko yung tights. Para maliwanag tayo. Di ba? Kaya sabi ko sa Lord, hindi pa pwede. Kaya ngayon, hindi ako makain ng kanin, hindi ako makain tinapay, hindi ako makain ng matatamis. Bakit? Kasi nga, iniisip ko, my body is for the Lord. I want to look good for the Lord. Nagkakantindihan? I want to be healthy for the Lord. Not for the sake of being healthy. Yung iba nagpapa-exercise kayo, tapos titingin sa salamin. Kakatatlong buhat mo pala? Wala yan. Kahit maganda yung katawan mo, it's not for the Lord. Wala din. Tingnan niyo sabi ng Bible. Tingnan niyo do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Grabe Kasi sabi niya, if any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy. That is what you are. Ano ka daw? Your body is holy. And that is what you are. Now, look at this. Paano ba dinidestroy yung temple? Sabi ni Lord, do you not know that your bodies are members of Christ? Ano nga ang katawan bro? Membro ng katawan ni Kristo. Tama? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? Isipin nyo, dinala mo sa Lexus yan. Yung katawan na yan. Kay Jesus yan. Sabi ni Jesus, hindi yan pan Lexus, hindi pan Pegasus, para kay Jesus. Nakuha ninyo? May it never be, sabi niya. Or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall become one flesh. Whoa! Ano sabi ng Lord? Wow! Ayaw ng Lord yan. Tapos pangalawa, huwag mo abusuhin katawan mo. He wants you to rest. Sabi ng Bible, you have 6 days in which to do your work. But the 7th day is to be the day of rest dedicated to me. I want you to rest. Not only to sleep, but to rest with me. With the Lord. Yung katawan na yan, may araw ng pahinga yan. God does not need rest, but we do need rest.
Huwag kayong magpapaniwalaan, hindi natin kailangan ng pahinga. Tingnan yung sabi ng Bible. Sabbath is a day of rest. Nagkakaintindihan tayo. It's not the day na Sabbath, kaya Sabado, hindi ganon. Sa 7th day, you are to rest. 6 days you do your work. 7th day you rest. Now listen, the Sabbath was made to benefit man. Hindi yan ang magdidikta sa'yo. It's for you. Nagkakaroon naman tayo. So what do? You rest your body. Kasi if you don't take time to rest your body will make time to rest itself. Then, if you feel guilty when you relax, medyo may problema ka na. Aside from that, when you rest your body, you also need to recharge your emotion. What things recharge you emotionally? You need quietness. Kailangan ng katawan yun. Kaya nga sabi nga may nagsabi, if you are always with human, you become inhuman. Oh, kailangan mo magpahinga. Then you need to refocus your spirit. Kailangan mo ng time to worship God. Yun ang importansya of resting. Okay po? Okay, tuloy tayo ha. Sabi niya, you have to decide how many hours realistically want to spend working each week and then need to stick to it. Kailangan magdesisyon ka na. Oh, ito, papaliwanag niyo. Kaya sabi ng Lord, listen to this. It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, for He gives to His beloved even in His sleep. Wow! Tingnan mo yung katabi mo. Ay, mapalad ka, nakatulog ka. Because God gives to His beloved even in their sleep. Hello? Kung inaakala natin that our provision depends on our time of work, you're wrong. God wants you to rest. Pero ang problema ng maraming Pilipino, they have 6 days of rest and 1 day of work. Kaya wala rin, masama din yun. Masama lalo yun. 1 day rest lang. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Ang tawag daw sa mga taong wala nang magawa sa bahay, hindi nila makausap ang pamilya sa sobrang pagod, sa katatrabaho, ang tawag dyan? Stupid? Hindi too stupid. Ano sa Tagalog niyan? Ha? Patawarin niyo ako, ito Tagalog niyan, yung para maintindihan agad. Tanga. Pero pag tinagalog pa yan, sobrang tanga. Pero patawarin niyo ako, hindi yun ang, sinasabi lang ng Diyos yan, binasa ko lang. Tinagalog ko lang. Nakakanindihan. Kaya ito, tandaan niyo, if the bow never unstrung, it loses its power. Parang sa gitara. Kaya listen to this. Kaya ang Diyos concerned sa katawan natin, pati sa pagkain. Sinabihan niya rin si Timothy, no longer drink water exclusively kasi may sakit sa tiyan. But shoot a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. Hindi niya sinabing maglasing ha. Ang sabi niya lang, gamot yon at that time, gamot. Magkakaintindihan tayo. Alam niyo bang, pati sa exercise, maging si Paul, he uses this. I discipline my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Sabi niya, hindi yung katawan ko magdidikta ng dapat kong gawin. Yung ako magdidikta sa katawan ko kung anong dapat gawin para sa Diyos. Okay po? Kaya ito, gusto niyo makatulog na maayos sa gabi? Tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo matulog, tuturuan ko rin kayo magising. Masama yung walang gising. Okay? Una, ako, automatic yan. Ang cellphone ko, nasa baba. Ang kwarto ko, nasa taas. Hindi ko sinasama sa pagtulog. Sagabal yan. Paano kung may emergency? Basta kompleto ng pamilya ko sa bahay, hindi na alam kung wala nang masyadong emergency tatawag. Tama ba? Kasi pamilya ko kompleto na paano kung ibang pamilya? Problema niya yun. May pamilya sa sarili Joke lang. Hindi. Ibig sabihin, basta kompleto na kasi kailangan ko matulog. Ngayon, gigisingin naman ako ng Diyos. Alam nyo, kaya pag ang tao hindi na nag-alarm clock para magising, ibig sabihin, hindi kompleto tulog mo. Hindi ako nag-alarm clock. Kung nag-alarm man ako, nauuna ako sa alarm clock. Bakit? Alam ng katawan ko, nagigising na ako. Okay ba yan? At ang pinaka-importante, hindi haba ng tulog, kundi lalim ng tulog. Yung ibang haba-haba, pero kalahati na yung tulog niya. Haba nga, kaya pagod din pagising. Kailangan malalim na tulog. At alam niyo pa yung importante ayon sa medical science, yung pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, 10 to 2. Tulog na tulog ka dapat. O 10 to 3. Diba? Grabe no? Kasi nagre-recover yung katawan. Kaya, pagising mo, paano magising? Ito ang sikreto ng pagising. Huwag ka agad datayo. Ngingiti ka muna. Para maging positibo ang emosyon mo. Diba? Kasi iba magising, ay, gumagano. Alarm clock pa.
Alam nyo, kaya kayo nag-alarm kasi bitin eh. Ito, huwag kayo matutulog na nanood kayo ng mga balita. Di ba? Lalaki, natutulog, pinatay. Paano ka makakatulog niyan? Huwag kayo makikinig ng mga ganyang balita. Kailangan matulog kayo, unahin si Lord ang basahin nyo, kausapin nyo si God. Di ba? Para tahimik yung puso mo, makatulog ka na mahimbing. Nakuha ninyo? Alam nyo, protektado ka ni God. Hindi yung lalaki, ninakawan. Ay, kawawa naman. Ito pa. Pagising mo, dingiti ka. Masabi mo, Lord, thank you that you love me. That even if people do not love me, at least yun I know, I am secured in your love. Okay? Then stretch, para magising yung dugo, saka ka bumangon. Tapos, gawin mo na yung dapat mong gawin. Tama? Then start the day with God. Para hindi ka aburidong nagigising. Marami pagising. Ano gusto mo? Hilong-hilo, parang, alam mo yun, parang naalimpungatan. Kaya ingatan niyo yung pagkatabi niyo, huwag niyo ba sa gigisingin, baka naalimpungatan yan. Parang kala niyo sinapian, tititig na ganito tayo. Namumulay mata. Hindi lang malalim ang tulog niyan. Okay? Tuloy tayo. Kaya sabi ng Bible, itong pinaka-importante, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones. Ingatan niyo yung ating puso na huwag tayong nag-iisip ng kung ano-ano. Di ba? Kailangan lagi tayong masaya. Okay po? Sabi ng Bible, kasi, tingnan nyo, nagda-diet kayo. Tama yun, masarap yun. Tama yun, mag-diet ka. Huwag kang kain ng kahit ano. Kasi para sa Panginoon, tiisin mo na. Hindi tungkol sa sarap yan, kundi sa sustansya. Ganun pa man, kung hindi ka naman masaya, gulay na lang ng gulay. Ay, mamamatay ka pa rin agad. Kasi dapat masaya ka. Yung pagkain ng gulay, wow, ang sarap ng gulay nito. Hampalaya. Di ba? Hampalaya. Mapait muna at susundan ng manok. Di ba? Para balansado. Huwag yung parang galit na galit ka sa mundo. Masaya tayo kasi mahalaga yung puso lahat. Kasi a joyful heart is good medicine. Now, let's go to the spiritual. Third S. Bakit spiritual? Favor with God and men. Now, bakit importante yan? Bakit inuna ng Diyos yung God bago yung men? Kasi alam nyo, when a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. Alam nyo ba yun? Ang sikreto sa buhay, ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos. Kasi pag hindi ka ayos sa Diyos, tiyak ako, mahirapan kang maayos sa kapwa mo. Tingnan niyo mga taong hindi ayos sa Diyos. Hindi ko sila, kahit religious ka, pero hindi ka ayos sa Diyos. Mapaghusga ka. Lagi mo tinitingnan ng mali ng ibang tao. Lagi mo iniisip, ikaw lang ang tama. Pag ganun ang pangyayari, may tama ka. Nakuha ninyo? Lagi mo iniisip, ikaw ang sentro ng mundo. Guys, God is the center of the universe. Unless you see God being the center of everything, wala kang makikitang aksidente sa buhay. Lahat yun, inadya ng Diyos for our good. Nagkakaintindihan? And if we fear God and love God, obviously, pati yung kaaway mo, hindi mo kaaway. Siya ay mamahalin mo. Kaya sabi ng Lord, love your enemies. Hindi mo kayang gawin yan pag hindi mo nakita si God. If you did not find favor from God. Kasi anong saysay na natutuwa ang tao sa'yo? Hindi naman natutuwa ang Diyos. Nakuha natin? Kaya importante, matuwa muna ang Diyos. Kaya nga, ang counseling ko, may problema ka, bago mo ayusin sa tao, ayusin mo muna relasyon mo sa Diyos. Kaya favor with God and man. And look at this. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Hindi ka matututong magmahal kung hindi ka muna ayos sa Diyos. Tama ba? Hello? Kaya ang taong hindi mapagmahal, hindi ayos sa Diyos. He did not find favor from God. Now, listen to this. Alam niyo yung favor na yan, dapat yan nag-i-increase. Kaya kept increasing in the favor of God. Bakit? Ito sabi ng Lord, but grow in the grace. Grow in the favor and knowledge of our Lord Jesus and Savior Jesus Christ. Ano sinasabi ng Panginoon? You need to keep on growing in favor of God. Akala ko ba we're saved by God's grace? Yes, we're saved by God's grace. But we grow in that grace. Nagkakaintindihan? We are not saved because of our work, but as we walk with God, the more we become intimate with the Lord,
the more we sense His favor. Bakit? Nagbe-bless ang Diyos eh. Whether you like it or not, God blesses the people who walk with Him. Tama ba? Hello? Andiyan ba kayo? Kung paano malalaman, how would you please God? Love Jesus. Obey His word. Kaya nga, tingnan nyo ha, sabi ng Lord, gusto nyo matuto? But He gives greater grace. Oh, may greater grace pala. Ano sikreto? Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Listen, ano sikreto? Ano sikreto? Humble yourself. What does it mean to be humble? It is a total dependence on God. Yun yung sinasabi ni Pastor Peter, broken leaders. Ang dependence mo sa Diyos, wala sa sarili mong kakayanan. Wala sa sarili nating talino. Wala sa sarili natin. Kaya ang mga Christian hindi nakikipagtalo. Bakit ka makikipagtalo? Bakit? Galing ba sa ating sariling talino natin? Hindi. Galing sa Diyos. So kung ibibigay niya, praise God. Pero hindi, anong lalaban mo? Wala. Nakuha ninyo? O, tuloy tayo. Hindi ko sinasabing walang tututol sa atin. Meron. Pero hindi mo kailangan makipagtalo sa kanila. Nakaintindihan nyo? Sa opisina nyo, huwag nakipagtalo sa mga opisina nyo. Relax lang kayo. Hindi naman, karamihan na nakikipagtalo, hindi naman nakikinig yan. Kaya, mag-depend ka na lang sa Diyos. Paano? Paano? Be humble. Gawin mo, you submit to God. Lord, sa'yo ko. Then draw near to God, and He will draw near to you. Be miserable and mourn and weep. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. Tingnan nyo si Jesus, anak na ng Diyos. Si Jesus, Si Jesus, Diyos. Tingnan nyo, in the early morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went away to a secluded place and was praying there. Wow! Anong ginawa ni Jesus? Nag-pray pa din. Asa pa rin siya sa Diyos. Aga-aga. At palagi siya nagpe-pray. Minsan kahit ang daming tao, pray. Kasi bakit? Kasi alam niya, kailangan niyang maging dependent sa Diyos. In His human form, He needs to depend on God. Tayo minsan sa sobrang yabang natin, sinosolve natin yung problema natin on our own way. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Magpe-pray lang tayo pag emergency na. Si Jesus, ang matalik mong kaibigan. Si Jesus, ang paraan sa ating Ama kung kaya't nagmamalasakit siya sa atin. Makipag-usap sa Kanya. Kahit siya ang nakakaalam ng bukas, ngayon, at ang maaring mangyari. Huwag ka magmamadali. Minsan, di ka pinansin. Huwag ka lang. Mahalin mo lang siya and you ask God, Lord, tulungan mo ako. Naiinis na ako eh. Pero lapit ka lang. Nakuha? Kasi, kay Lord ka. Yun ang totoong humble. Hindi yung, excuse me po, para ang humble. Pag sabi, sino kasing sasalita sa gitna? Kalmo kanila yung daan. Di ba? Hindi ganun humble. Maraming ganyan. Pa-humble effect. Sorry pa. Hindi ko na po ulitin. Pagtalikod, kalbo. Humble ba yun? Ang humble, Lord, patawarin niyo po ako, mali po ako. Kapag sinabihan ka, ang pangit mo, thank you. Di ba? Hindi, thank you, Pescalito. Mas pangit ka! Diba? Wala nang ganun. Sa akin, Lord, salamat. Kasi ang kagandahan ko lang hangad ay ikaw. Nakuha? Kasi ang tao naman sinungaling eh. Si Lord lang nagsasabi ng totoo. Ang mga humble, masyadong conscious, ay mga mayayabang, conscious sa sarili. Huwag kang conscious sa sarili mo. Hindi ka ganun ka-importante sa tao, pero sa Diyos, importante ka. Just be conscious of God. Hello? Kung ako sobrang conscious sa sarili, inaalala ko pati buhok ko, pati lahat ng katawan, hindi na ako makakapag-preach, promise. And I thank the Lord. Noon, mahihain ako, hindi ako makataas ang kamay. Bakit? Kasi isip ko, pangit ako, mabaho ako. Ang tawag sa akin, baho eh. Mabaho ako, pangit ako. Oh, sabi ng Lord, nung naging Christian ako, you are fearfully and wonderfully made. Reklamo, Lord, ba't ganito ilong ko, laki-laki? Si Cesar Montano, ang nipis. Konting hangin, galaw. Ako, lumapag na aeroplano, walang galaw. Sabi ng Lord, you are fearfully and wonderfully made. Hindi ka ba nagpapasalamat na hindi yan baligtad? Nga no? Kasi kung baligtad yan, konting ambon, lunod. Ang importante, nakakahinga ka ba ng maluwag sa buhay mo? Amen?
You trust God. You depend on God. You listen to God's judgment, not yours, because the favor of God is on those people who trust in Him. Amen? It is impossible to please God without faith. Faith is trusting in the Lord. Kaya sabi ng Bible, therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. And finally, social. Alam nyo, ang buhay ng tao, hindi lang po siya puro spiritual. Alam niyang makitao. Ang social, favor with men. He's not seeking for favor from men. He's seeking God's favor and he knows how to deal with men. Ang Christian, sobrang blessed tayo because we are people who must be easily to be with. Bakit? Hindi tayo judgmental. Mapagtanggap tayo sa tao, makasalanan o hindi, mahal natin, parang si Jesus. Ang mga Pharisees, yun ang ayaw ng mga makasalanan. Kaya si Jesus, He was with the sinners. He was eating with them. Bakit? They see something in Jesus na hindi siya judgmental, He's very loving, and He cares for us. He understood where we're coming from. Ang mga religious leader, yan ba Christian? Ha? Ba't ang clean ang damit mo? Minsan ganun pa tayo eh. Meron sura sa akin, Pastor, ba't hinahayaan niyo yung mga nag-attend dyan, nakikita ang pusod? Ha? Hindi ko napansin. Dahil hindi ako tumitingin sa mga pusod nila. Tinitingnan ko sa kanilang mga mukha. Hindi ko talaga napansin. Tsaka pwede ko bang pigilan yan? Ba't naman yung pusod mo, kita pa? Eh malay ko, kung pinawisan yan, umiklibo ang damit. Nakisayaw, sumabay. Umikli. Kasi pala, umuurong yung damit niya. Hindi natin pwedeng pigilan niya. Iba, sinasabi ko yung iba sa inyo, siyempre mag-ingat kayo, ba't ang ikli naman ang damit niyo? Pero, ayaw kitang husgahan. Hindi kita i-condemn. Bakit ba? Eh, kung yun ang gusto mong damit eh. Eh, malay ko ba kung natastas yan? Yun na lang natira. Ay, ang ikli na, tsak. But what I'm saying is this. I'm not here to judge you. It's between you and the Lord. Nakakadinig yan? But, because I love you, I will also tell you, be careful next time. Okay po? Tingnan nyo ha. Kaya ito ang ating social skill. And He appointed, even Jesus, He appointed 12 so that they would be with Him. And that He could send them out to preach. Grabe no? Alam nyo, we were designed by God to be with people. It's not good for us to be alone. Kaya sabi ng Bible, itong courage sa Christians, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some. Ang calling ng Diyos is for us to help each other. Paano natin gagawin yan sa malaking ganito? Hindi pwede. Kaya I challenge you, kung talagang matalino ka, wala na yung sarili mo, be humble before God. Join a D group, a small group, where you can be an encouragement to others. Hey, ayoko pumunta dyan, mga hipokrito yan, mga chismoso. Bakit hindi ka naman pumunta ron para chis-i-chis? Pumunta ka ron to encourage them, to teach them not to be chismoso. Kasi sabi, stimulate one another to love and good deeds. Tama ba? Kung chismoso sila, kailangan ka. Dahil ikaw magtuturo sa kanilang maging chismoso. Mga hipokrito sila, kailangan ka nila doon para hindi sila maging hipokrito. At kung hipokrito ka rin, at least sama-sama na kayo. Di ba? Birds of the same feather. But what I'm trying to say is this. As Christians, we need to wala nang inferiority. Ay, nahiya ako. Hindi naman issue dito kung introvert ka o extrovert eh. Ang issue dito, Christian ka. Be with the people. Hindi ko po kaya. Kaya mo. Alam bakit? If you are filled with the Holy Spirit, here is the fruit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Prutas mo ba yan? Hindi. Prutas ng Espiritu na nasa sayo. If the Spirit of Christ is in you, I believe you would be loving, you will be full of joy, you will be what? You will be faithful, gentle. Di ba? Minsan pa nga dito na lang eh. Pagkausap yung gwardya, o kaya mga nagtatraffic, bakit ba? May parking pa naman doon ah. Alam mo na kagad, oops, walang espiritu yan. Ibang espiritu yan. Anong tawag sa espiritu na ganyan? Hindi espiritu ng Kristo. Anong espiritu yan? Coke. Espiritu ng Coca-Cola. Umubugay. Dumidighay. Parang dragon. Hindi. It's not from the Lord. It's from the world. Nagkakandidihan.
Kaya the challenge is this. It's no longer about you, my friend. It's about Jesus. And we need to keep on growing. Kaya mga anak natin, turuan natin to relate with people. Huwag natin na itago. Tayo mga Pilipino mga anak, may bisita, magtago kayo. Huwag. Turuan natin sila to be with people. Let them join the Sunday school so that they can relate with others. Let them join. Let them teach them. Teach them to be with people. Gumalang sa kapwa. Show them. Tayo po mga wala, ipakita natin sa kanila. Nakuha ninyo? Huwag tayong parang mapaghusga sa igat ka dyan. Masamang tao yan. Nagnanakaw yan. Huwag. Paano kung nakawang ka nga? Hindi naman sinabi ng Diyos, hihiwalay mo yung katalinuhan eh. Be wise as serpent and meek as dove. Tama? Hello? Ulitin ko balansyado yan. Wisdom, stature, favor of God, and man. Kaya kung talagang sa Diyos tayo, we can easily relate with people because we will never judge them but we will love them. Amen po? So let me just end with this. Meron po akong pinunit na libro. Sinirox lang. Si David, I want you to understand something like this. Si David po was 12 years old. And he convinced a restaurant manager that he was actually 16. Niloko niya, 16, kasi hirap na hirap siya sa buhay eh. And was hired as a waiter for 25 cents an hour. Ang liit! The place was owned by two Greek immigrants of brothers, Frank and George, and who had started their lives in America as a dishwasher and a hot dog seller. Galing sa hirap. David remembers that they set high standard and never asked anything of their employees that they wouldn't do themselves. Hindi sila papagawa sa mga employee na hindi nila ginagawa mismo. At sabi nga nun, Frank once told David, as long as you try, you can always work for me. But when you don't try, you cannot work for me. Dito na tinamaan na si David. David began to realize that he cannot do it on his own. He trusted God. He came to Jesus. Sabi niya, Lord, I need to go in wisdom. I need to try. Hanggat hindi ko ginagawa, hindi pa ako marunong. Tama ba? Yung tinuro sa akin, hanggat hindi ko ginagawa, hindi pa ako matalino. Maalam lang. Now, in-apply niya. That is wisdom. Now, listen. Trying meant everything from working hard to treating customers politely. Once when Frank noticed a waitress giving a customer a rough time, he fired her on the spot and waited on the table himself. David determined that would never happen to him. Talagang iniisip niya na kagad, hindi yan pwede mangyari sa akin. He needs to make his body be subjected to himself. Kasi minsan tamad ka na, ayoko na maglingkod ng tao, ayoko na maglingkod ng customer. Naiinis na rin ako, but kinukumbisa niya, customers are always right. Okay ba yan? So he made his body subjected to his goal. So tuloy tayo. Ang maganda, the usual tip for waiters in those days was 10 cents. But David discovered that if we brought the food out quickly and was especially polite, he sometimes got a quarter as a tip. Wow, fruit of being sociable. Tama ba? He set a goal for himself to see how many customers he could wait on in one night. His record was 100. Grabe, no? Batang-bata, matalino, seeking for wisdom, trusting God. Now, alam niyo kung ano nangyari kay David? Bagamat patay na siya ngayon, ito nangyari kay David din. David Thomas is better known as Dave, the founder and senior chairman of Wendy's International Incorporated, a chain of 4,300 restaurants. Pag-isipan ninyo. Maraming tao, laging iniisip nila, pinabayaan kami ng Diyos. The truth is, you're not. But you are not willing to keep on increasing in wisdom, in stature, in favor with God and men. Ang sabi ng Diyos, I want you to live a balanced life because I want to make use of you that wherever you go, they will see me because of you. Nagkakaintindihan po.
But you will never desire something like that. Hindi mo gugustuhin yung bagay na yan kung hindi totoo si Jesus sa'yo. Because Jesus is the head and we're just part of the body. Kung hindi totoo si Jesus sa atin, hindi nating hahangaring makita